Drop seeds protocol para po dun sa mga farmer na gustong gayahin po itong pagpapatuloy po ng ating mga nalaglag na butil ng palay dyan after po na tayo mag-harvest. Ganito po ang proseso niyan. Pagkatapos po natin mag-harvester o kung hindi kaya ay pagkatapos natin mag-harvest gamit po ang manual na sistema ng pag-harvest, sigurado 100% po maraming malalaglag ng mga butil ng palay. Para sa kaalaman nyo po, ang nalaglag na butil ng palay, ayun po yung pinaka-matured grains. Kaya po nalaglag yung butil na yun kasi po yun po yung pinaka-matured at yun po yung pinaka-healthy na grains. So sa madalit sabi, dun po sa mga nalalaglag na butil, hindi po basta-basta yung mga butil na yun. Yun po yung physiological effect. By nature po yun. Kaya sila nalaglag para sila yung magpatuloy ng lahi ng mga halaman dyan sa ating lupa. Mapadamo man yan o mapapalay. Ngayon nga po, dahil sa palay nga po ang nalaglag, ay sayang po yung mga butil na yon na malalaglag kung hindi natin papatuloy. Kaya po meron tayong teknolohiya ng drop seeds. Sa proseso po ng pagpapatuloy ng drop seeds, dalawa po ang po pwedeng gawin. Kapag patay na po yung mga dayami o nag-harvest po kayo during summertime, which is dry na dry po yung lupa, which is hindi po magkakaroon ng raton, at wala namang damo masyado yung ating lupa, ay pwede na po yun na hayaan nyo lang na matuyo po yung lupa ng mga 2 hanggang 3 araw na dire-diretso pong walang tubig yun pagkatapos harvest. Ang purpose po kung bakit natin hinahayaan ma-dry muna pagkatapos ma-harvest, ang i-dry po natin actually yung mga seeds na nandoon para umabot po siya ng mga nasa 13-14% moisture content para po siya ay sumibol pagka siya ay pinatubigan. Then after 3 days ng pagpapatuyo ng mga seeds, pwede na po yung papasukan ng tubig ng mga 2 araw na nakapasok ang tubig, patubigan nyo po yon. Then babad po ng mga 2 araw, then tanggal po kayo ng tubig. Pagkatanggal po ng tubig, ay hayaan nyo lang po na sumibol na po yung mga seeds ng palay na nandoon. Then, flashing lang po kayo ng tubig para dire-diretso sumibol yung seeds ng palay. Pagkalipas po ng mga 8 araw na napa-flashing natin, flashing lang po yung ating field, ay titingnan nyo po kung gaano na po kalaki yung ating mga binhi ng palay na nasumisibol. Pagka siya po ay may mga nasa 2 hanggang 3 pulgada na, ay pwede nyo na po itong babara ng tubig para ma-prevent naman ang pagsibol pa po ng mas maraming damo. Babara nyo po ito ng mga 4 na araw at nakalitaw lang po yung dulo ng dahon ng mga naunang sumibol na palay. Then pagdating po ng mga 12 to 15 days, pwede na po tayo mag-spray ng post-emergent herbicide. Ang post-emergent herbicide na gagamitin natin, yung may halo po na bispirobacterium at saka may halo po butyl. Tapos samahan nyo na rin po ng Topor-D para kung may mga matatandang damo na nandyan, ay mapatay rin po natin. 100 ml ng post-emergent herbicide at nasa 80 ml naman ng Topor-D. Mamasa-masa lang po yung lupa, hindi po matubig, hindi rin po tuyong-tuyo. I-spray nyo po ito ng blanket spray sa ating palayan. Kung maaari po, nakababang-baba talaga yung nozzle, pababang-pababa yung nozzle kasi nga po maraming dayami na mga nakaharang sa ating i-sprayhan. As much as possible, ay matyaga po kayo mag-spray ng pababa para tamaan po talaga yung mga damo na sumisibol doon sa ilalim. Then, palipas lang po kayo ng mga 24 hours bago ibababad nyo na po ulit sa tubig yon. Nakalitaw lang po ang dulo ng dahon ng palay. Ibabad nyo naman po ito ng mga 4 hanggang 5 araw. Kasabay nga pala ng pagbababad sa damo, dapat po mag-spray rin po kayo ng bioenzyme decomposer. 2 takip ng bioenzyme decomposer per 16 liters of water. Kasabay niyan kasi habang may tubig pa po yung ating palayan. Then after po ng 4 to 5 days na nakababad yung ating palayan, nalitaw lang po yung dulo ng dahon, pwede na po tayong mag-abono niyan pagka natanggal na po yung tubig. Ang ina-advise po natin na abono kung hindi po kayo gumagamit ng organic fertilizer, mas maganda po kung combination po ng urea at saka ng triple 14. Pero kung gumagamit naman kayo ng organic fertilizer, mas maganda po yon. Doon pa lang po sa unang pagpapatubig ay pwede na po kayong magsabog ng 25 sako ng organic fertilizer, yung ipot ng manok na pirinoseso natin sa bioenzyme. Then halos kasabay na rin po niyan, mga nasa 15 days, ay pwede rin po tayong mag-spray ng bioplant booster. Ang bioplant booster po, ito po yung magpapasuhi, ito po yung magpapaganda, ito po yung magpapalago ng ating palay. Isang takip lang ng bioplant booster per 16 liters of water. Pwede na pong haluan ng insecticide para mapuksan naman natin yung mga atake ng mga leaf folder, stem borer, mga hoppers. I-mix nyo na lang po doon sa plant booster para yung plant booster kasi magsiserve siya as nutritional supplement doon sa ating halaman at the same time magsiserve siya as sticker adjuvant naman doon sa mga insecticide na ginagamit natin, kakapit po doon sa ating palay
kahit po umulan, hindi po basta-basta nawawas out. Ang pag-i-spray po ng Bioplant Booster ay 15 days, 35 days, 55 days, 75 days, or every time na mag-i-spray po kayo ng insecticide ay pwede nyo pong haluan ng Bioplant Booster. Isang kutsara lang hanggang 4 na kutsara po ang maximum dosage per 16 liters of water. Paalala lang po doon sa mga gagawa po ng ganito, huwag po kayong ma-discourage kasi sa unang mga araw o ng mga linggo po na kayo ay nagpatuloy ng drop seeds, masukal pa po ang inyong palayan. So habang tumatagal po yan, lalo-lalo na po kapag nag-spray ka ng decomposer, unti-unti na pong babagsak yung mga dayami, lalapat sa lupa at magiging humus, magiging pagkain na rin po ng halaman. So mas magiging malinis na po yung inyong palayan. Habang tumatagal po, malinis na, puro palay na po ang nakikita nyo. At kapag nag-uhay, puro uhay na po ang makikita nyo sa inyong palayan at hindi nyo na po maiisip na yan po ay nanggaling lang po sa drop seeds. So yun po yung ating protocol sa drop seeds at doon sa mga gustong matuto pa po nito ay pwede po kayong mag-follow dyan sa ating munting channel, Noel Agri TV. At meron din po tayo sa YouTube, Noel Agri TV. Every time na magla-live po ako, ay pwede po kayong magtanong para doon po ay masubaybayan ninyo yung inyong pagpapatuloy ng drop seeds, sustainable na sistema ng pagsasaka. Doon po tinuturo din natin kung paano maging sustainable, maalagaan ng lupa para na sa ganun dumating man yung mga pagkakataon na sobrang magmahal ang mga abono, mga gasolina, ay pwede pa rin po tayong magsaka, makakaproduce pa rin po tayo ng ating pagkain. Salamat po!